Isipin nyo ganito, no? May nagsabi sa inyo, pre, yung tropa ko, ang tapang. Bakit? Hinarap niya yung kaso niya. Isipin nyo. Matis analysis unit ang magmumulat, maiiwas ang iba, pakain nyo pa na mabulag, huling-huli ko ang mga... Hello guys, welcome back sa Kamatis Analysis Unit. Ngayon, mag-reply tayo sa live kasi may nagsabi sa comment section na mag-viral daw muna ako bago niya ako sasagutin. So, sagutin natin yung live niya. Tsaka, weird lang no, dalawang live niya, may nag-comment sa kanya tungkol sa debunking ko. Eto, maganda to. Ano masasabi mo dun sa debunk sa ni illegal servant? Wala, bayaran niya muna ako. May nag-i-spam dito. Actually, may sinagot ko na yan, yung ano, alam niyo kung gusto niyo akong ka-debate, tas gawan ko kayo ng video, it's either number 1, mag-viral kayo, okay yun. Or sikat kayo, simula pa lang, para meron din akong makuha. At doon sa pangalawa, he actually spent like 10 minutes explaining himself with his excuses, but majority of it ay kasinungalingan. So I'm not really sure kung bakit. Just tell them na you're not interested, gano'n na lang. Para hindi na masyadong kasi na yung explanation mo, lalo kang pinapahamak, bro. Ha? Pakita ko sa'yo. Kasi sasabihin nila, Nico, takot ka dito. Wala akong kinatatakutan dito, pare. Puta, humaharap nga ako ng dalawa-dalawang demanda sabay. Tapos, hindi nga siya fallacy or hindi siya kaduwagan. Kasi, kung sino-sino na yung hinarap ko, sa korte pa umabot, pare. Do you know the stress of going to court? And then, you're telling me that I am scared of anyone? Come on. Use your logic. Konting utak lang. 'Di ba? So, alam niya nito, false equivalence to eh. Sabi niya, compare niya yung sa debate at discussion kasi sinasabihan siyang duwag no? Nasabihan siyang duwag kaya hindi siya umaharap sa debate or discussion sa akin. Tapos sabi niya, hinarap ko nga yung yung mga kaso ko sa korte. Hindi ako duwag. Kasi Duterte pa yan, di ba? Sabi niya, kasi ginagamit niya yung hinarap niya sa kaso, yung kay MJ siguro tsaka kay Jonah yung sinasabi niya. Ginagamit niya yon para to defend himself na matapang siya. Kasi sasabihin nila, Nico, takot ka dito. Wala akong kinatatakutan dito, pare. Puta, humaharap nga ako ng dalawa-dalawang demanda sabay. Hindi nga siya fallacy or hindi siya kaduwagan. Kasi kung sino-sino na yung hinarap ko, sa korte pa umabot, pare. Use your logic. Konting utak lang. 'Di ba? Really? I mean, really? Okay. Sige, let's take that. Sige, try natin So dahil hinarap niya yung kaso, no? So bigyan ko yung example. Alam ko kasi may mga bata dyan sa viewers niya, sa mga members niya or sa followers niya. So mas magandang i-explain ko to ng mas kawabaw, no? Para maintindihan ng lahat. Okay, alam niyo yung mga kabataan natin kapag may kaaway, di ba? Hawakan mo nga yung tenga. Yan. Pag hindi hinawakan, yun? Wala, duwag ka. Diba? Ganun yung ganun yung idea. Alright? Kung hindi niya hinawakan yung tenga, ano ba yung consequence? Wala, diba? Siguro yung pride niya lang madurog, yung ego niya, yun. So yun lang, walang consequence kapag hindi niya hinawakan yung tenga. Ganun din ba yung case kay sa kaso niya? Kasi pinagmamalaki niyang matapang siya dahil hinarap niya yung mga yun na... Kasi sasabihin nila, Nico, takot ka dito. Wala akong kinatatakutan dito, pare. Puta, humaharap nga ako ng dalawa-dalawang demanda sabay. No, dude. No. Not really. Kasi hinarap mo yung mga yun under necessity. You don't have the right to summon me unless may subpoena ka. Pero, di ba, you cannot summon anyone without a subpoena. You cannot force anyone to talk to you. Kung nakinig ka kay Pascal, nalaman mo yung point. So, eto hindi mo yun hinarap dahil matapang ka. Okay? Hinarap mo yung under necessity. Why? Okay? Hindi katapangan yung ginamit mo dito. Utak ginamit mo, no? Kasi, think about it. Kung hindi ka humarap dun sa kaso, what's gonna happen? Kulong ka. Siyempre, hindi ka atindi. Diba? So ngayon, di mo pwede sabihin na matapang ka kaya mo hinarap yung kaso. Kasi, either way, kulong ka kung guilty ka. Right? So, kung hindi ka humarap, kulong ka kasi di ka man umattend or di kulong ka. Kung guilty ka, kulong ka rin. So ngayon, kung may utak ang tao, lalaban ka. Siyempre, lalaban ka hindi dahil matapang ka. Okay? Lalaban ka kasi wala kang choice. Kasi mas mataas yung possibility hindi ka mapunta sa kulungan kung may depensa ka. And hindi ko naman sinasabing guilty ka,
Hindi ka naman sinasabi na guilty ka by law. Kasi katulad din sinabi ni Atty. Libayan na isa sa mga kaya hindi siya sumasali sa malalaking firm ay dahil kung may mga lawyers na gustong i-uphold yung moral uprightness or yung maging good example in a sense, ay naging private siya. So naniniwala ako na not guilty ka lawfully. Okay? Wala akong problema doon. I can give you that. Kasi pero may problema pa rin. Kung gagamitin mo yung not guilty as your justification na morally correct ka o morally upright ka, it won't work. Kasi hindi lahat ng not guilty ay hindi guilty morally, right? Kasi may mga alam naman natin, hindi naman sikreto na may mga not guilty na talaga namang guilty, no? Siguro magaling yung defense kasi. Kung matapang ka talaga dun sa context na yon, dapat ikaw yung nag-represent sa sarili mo. Kasi hindi naman ikaw yung nag-argue dun eh. Di ba? Hindi naman ikaw yung nag-argue eh. Humarap ka lang dun. O, di ba? So, hindi ka matapang. Huwag mong gamitin yung nas matapang ka. It doesn't work. Use your logic. Konting utak lang. Di ba? Okay? It doesn't follow. Okay? Kasi kung hindi ka umatin dun, kulong ka. Kaya napuwersa ka na humarap. Hindi dahil matapang ka. Okay? Ilang gusto ko linawin yun, ha? Kasi, syempre, kailangan, sabi nga dito, di ba, pag may magaling na defense attorney ka, kahit guilty ka, right? Kaya yun yata yung iniiwasan ni Atty. Libayan, kaya siya nag-private. Kasi naniniwala siyang not guilty ka. So, yun, okay yun. Pero hindi lahat ng not guilty ay technically not guilty na rin morally. Okay? Kasi kung matapang ka rin talaga, pangalawang point, kung matapang ka talaga, hinarap mo dapat yung consequence nung ginawa mo morally. Kasi hindi ibig sabihin na lawfully na not guilty ka, ay ibig sabihin na morally not guilty ka. Ano? Guilty ka pa rin. Morally. Okay? Kaya huwag mong gamitin yon kasi it doesn't work. Kasi, you're not under necessity to actually face me in a debate, diba? Tsaka discussion. Pero you're under necessity na humarap dun sa kaso. Kasi nga, either way, kulong ka. Okay? So, hindi parehas, no? False equivalence. So, huwag mong gamitin yon at huwag mo ipagyabang. Puro kayabangan na lang sinasabi mo eh. Use your logic. Konting utak lang. Pero it doesn't follow naman. So, use your reasoning naman ng konti. Siguro, kailangan lang din i-protectan yung image mo sa mga viewers mo tsaka sa mga followers mo, which I understand. Pero I hope you realize na inevitable tong mangyayari na you will be one day under necessity to face me in a debate or discussion. Okay? Mamaya akong sabihin yan. Pero gusto ko lang, natawa lang kasi ako doon sa sa comparison mo na hirap ko nga yung sa kaso eh. Kaya tas sabihin duwag ako. It doesn't follow. Walang relevance. Isipin nyo ganito, no? May nagsabi sa inyo, pre, yung tropa ko, ang tapang. Bakit? Hinarap niya yung kaso niya. Isipin nyo, paano ka naging matapang hinarap mo yung kaso mo? Hindi ko magets. Parang ganito yung sinabi mo, no? Pre, yung lolo ko, idol ko yung lolo ko eh. Bakit? Hinarap niya yung kamatayan niya. Hindi ko gets. Paano naging matapang yon? Okay? So, stop. Not a good argument. So, anyway. Use your logic. Konting utak lang. So, okay. Pangalawa. Okay. Ang concern mo, isa sa mga sinabi mong concern mo is, ito. Pero if I'm going to, kunyari, may aawayin na naman ako na YouTuber na na kung sino man yan, I will be very adversarial sa kanila. Ibig sabihin, I'm looking for a fight. I'm not looking to discuss things. Mahirap yung ganun. I mean, if na-offend kita sa sinasabi ko, I'm sorry, ganun talaga eh. Pero I'm not sorry for what I say. I'm sorry for the emotions that you feel. Alam naman natin na may history ka ng emotional outburst, no? Marami kang out of control emotionally. So, siguro, yan, I will understand na baka magkalat ka doon sa debate tsaka sa discussion kaya ayaw mo, which is understandable naman sa akin yun. Mga lalong mabawasan yung subs mo, diba? So mahirap nga naman yun, katulad ng mga nangyari sa mga ginawa mo dati na tinakon mo, pati si Atty. Libayan, diba, tinakon mo dati sa Axie Infinity. Anyway, pangatlong point, this is business. And I will get clicks and views because of her. This is business, man. It's just business. Kung may natutunan ako kay Makagago, it's being a businessman dito sa internet. Pero akin yun, opinion ko doon. Baka kasi ang talagang galawan dito sa social media, pera-pera lang talaga for the sake of clicks and views and for the sake of money. Yes. Masaya ko kasing ginagawa yung
YouTube ko na to because I do earn a lot, hindi naman a lot of money, a significant amount of money to pay my bills. Okay, so kala ko after nung kay Team Soy I would make a change, but this shit is just a game. I'm so sad. Yun yung sinasabi ko sa iyo kailan ko ba sinabi to? This was August. Wala na ako sa YouTube nito. I've already hidden all my videos because I just don't want to be part of it anymore. I don't want... Nico, mukha kang pera. No. No, I'm sorry to say, this is, it's just being, nagiging negosyante lang din ako. Pero if you want me to answer you specifically, then you have to pay me. I just want to be me again. Kasi nawala yung identity ko. Again, ito yung issue, no? Hindi ka naman din kasi after the truth, no? Kaya nagigets ko rin naman na business lang sa ito. Na hindi naman kasi din yan yung ano mo dati, 'di ba? Hindi yan yung ideal ano mo. Kasi people are saying that I'm all for clout, I'm all for popularity. Bro, I was never about popularity in the first place. Kasi kung gusto ko lang maging popular, ang gagawin ko lang, wala, makikipagkulitan ako sa Jamil kasi komedyante naman ako, 'di ba? Oh, no man. I am all for the community. I support Mark kasi yung content ni Makagago because end of the day, Makagago wants something good sa community. Community ka kamo, community. Pero tama nga si MG. Kaya may natutunan ka rin siguro. Kasi sinabi niya, fame whore ka rin. Okay? So yun. Kasi gusto mong ilagay yung lahat ng tao sa paligid mo as the same as framework as yours. I don't need you. You need me. Di ba? Ganun yung kailangan doon. Well, in our side, we cannot do that. Na kung napansin mo naman, no, kung hindi ka lang nagsalita, hindi naman kita kilala dati. May mga kilala akong celebrity type atheist dito sa Pilipinas. Yun. Kung makikita mo yung video ko kay Atheist Joy, yun, celebrity na sa amin yun, na atheist. Okay? Pero ito lang kasi yung time na ginawa mo to. So, siguro, makikita mo yung effect ng ginawa mo to, no? Pero, ang hindi ko maintindihan sa'yo, kung business lang talaga, understandable sa akin kung yan yung business mo, no? Pero wag mong i-portray sa tao na scientific ka, logical ka, rational ka, dahil hindi. Okay? You are confusing them, yung mga viewers mo. Just for the content. Yun yung issue. Kasi contradictory yung mga sinasabi mo, pero dahil nga ito yung tinawag ng situation, then you just use it. Kahit na contradictory yung sinasabi mo na hindi mo hugutin sa belief mo. Kasi okay lang naman sa akin yung mga atheist mong followers. Okay lang naman sa akin yun. Kasi ang issue dito yung mga Christians tsaka yung mga Roman Catholics dun sa mga followers mo na they actually look at you as a reliable source of information or a reliable source of like the truth. No? May ganun yun lang yung gusto kong i-debunk. Wala naman akong problema kung trip mo yan as for fame, you will do anything for money. Wala akong problema. Issue mo yan kasi I would understand kasi atheist ka nga. Kumbaga, you do you. Ganun. Gets ko yun. Kasi subjective naman yung morality sa inyo which is yun nga yung magiging issue ko sa mga debunking mo So yun nga, okay lang naman sa akin yun, bro. Pero wag mong i-portray yung sarili mo as this critical thinker. You're not, okay? You're just doing it for the content, for the money, for business. Yeah. Sa katulad nga sinabi ko sa last video ko, ano yung mali sa ginagawa ni MG kung after niya is pera? Yun yung goal niya. Kung fame, kung yun yung ano niya. So, anong mali sa ginagawa niya? So, yun na rin yung ginagawa mo ngayon. So, ngayon yung hypocrisy ngayon lumalabas, di ba? So, next is, okay, may sinasabi kang fake news kasi tungkol sa akin, no? Ang gusto kasi parang kunyari haharap ako sa isang pulpito na hindi ko naman gusto or kilala, then you have to pay me extra. Isn't that hard? Is it that not hard? Di ba madali lang naman intindihin yon na pagka hindi ko gusto yung pupuntahan ko, then you just have to pay me extra. Parang extra effort ko yun Okay, recap lang tayo kung ano nangyari, ano? Gumawa ka ng video. Diba? Gumawa ka ng video, nag-comment ako. Nung nag-comment ako, in-invite kita sa discussion. Sabi mo, hindi ka interested kung hindi si Joy Spring. Okay, tinanggap ko na yun. Sabi ko pa nga sa'yo, diba? That's good to know, diba? Sabi ko sa'yo, as long as you stay within the circle of your confidence, then we're good. So ngayon, tinanggap ko na yun. Okay na sa akin yun. Nag-reply ako, nawala yung comment ko, hanggang ngayon dinay mo pa rin, but is either finilter mo yun o dinilit mo.
So, wala tayong magagawa kasi marami kami nag-check, no? Pati ako nag-check eh. Tapos pinrivate mo na. So, after nun, sabi ko, nag-post ako, okay lang, members only na yung video. So, inasar pa kita sa post ko. Pagkatapos sabi ko, hindi, gagawa pa rin naman ako ng video. Okay? So, gumawa na ako ng video, no? Gumawa ako ng videos, yung dalawa. So, tapos na. Wala na. At gusto ko lang i-remind sa'yo na wala kang demand na 10K doon. O kung kahit magkano. Wala, no? Ngayon mo lang naisip yun. Ad hoc. Kumbaga, para lang i-defend yourself para yung image mo is maprotektahan mo. Okay? That's an ad hoc. Pero hindi yung kasama sa original equation. Okay? So after nun, okay na. Wala na akong ginawang video. Hindi na nga rin ako nag-post sa'yo tungkol doon. Ang ginawa ko lang is, kinuha ko sa YouTube, nilagay ko sa TikTok. No. So ngayon, nag-comment ngayon yung follower ko sa page mo. No. Doon ka pa lang nag-demand sa kanya ng 10K. Okay? Hindi ka sa akin nag-demand. Okay? Okay? Kaya wag mong sabihin na dinidemand mo, palusot na lang to yung didemand mo sa mga taong gusto i-debate ka. So mas maganda siguro if papatulan ko yung isang particular na tao, I'm not pertaining to this specific person na anyone, then you have to pay my time. Di ba? Lugi kasi ko eh. Kasi ito excuse mo dahil siguro kinukulit ka ng mga tao na sumagot ka. Kaya gumanap ka ng excuse, 10K. Hindi mo rin iniisip na papatulang kita sa 10K. So, nag-reply ako doon. Yan. Sabi ko, hindi rin naman ako interesado. Okay na ako. Kasi kung garbage lang din na katulad na Joy Spring ibibigay mo, hindi na lang din. Hindi rin ako interesado. Sumagot ka ngayon ng I don't debunk fairy tales anyway. Doon ako naging interesado ngayon. Pero I will gladly answer you your fairy tale bullshits. No problem. Of course, for a certain amount of money. No. Kasi may claim ka na. Kaya ako ngayon, in-insist, okay, babayaran kita ng 10K. Pero prove with formal arguments in a discussion with me or debate with me. With formal arguments na fairy tale, yung Diyos, Christianity, and kasama na yung ibang religions, kasama na yun kasi God yung ano mo eh. So, yun yung sinabi ko, no? Doon pa lang pumasok yon. Kasi nga gusto mo, bayaran yung sasagot mo. Sabi ko nga, ba't ko babayaran yung garbage? Tsaka hindi mo sa akin kasi di naman yung 10K original. Sa kanya. Ako lang yung nag-counter offer. So ngayon, ikaw na yung gumawa ng istorya ng pupunta ng church. Ang gusto kasi parang kunyari haharap ako sa isang pulpito na hindi ko naman gusto or kilala. Then you have to pay me extra. Isn't that is it that not hard? Di ba madali lang naman intindihin yon na pagka hindi ko gusto yung pupuntahan ko, then you just have to pay me extra. Parang extra effort ko yun eh. Pupunta ng may victory ka pang sinabi. May victory ka pang sinabi na church ko na hindi naman. Bakit ba sa tingin mo illegal servant yung pangalang page ko? So wala kang alam, di ba? So katulad ka yung accusation mo kay MG na hindi factual yung sinasabi. Ikaw rin, ganun ka rin. So ngayon, hindi ko sinabi sa'yo, hindi ko diniman sa'yo na pumunta ng church at doon tayo mag-debate or face-to-face. Okay? If you want something super specific, like pupunta ako dito sa location na to, then let's talk business. Kung may extra conditions ka, may extra conditions din ako. That's it. It's very simple. Hindi ko sinabi yon. Okay? Huwag kang mag-invento. Huwag kang magsinungaling sa viewers mo. Idea mo yon. Okay? Kaya nga sabi ko sa post ko, ang demand mo is 1 million plus absurdities. Kasi yun yung absurdities. Kasi wala akong debate ng face-to-face. Bro, pwede na natin gawin yun online. Ayun na yung way. Yung ginagawa mo dun sa ito. Nalala. Oh, yung pag nag-punch up ako, ang titirahin ko, yung matalino. Yung punch up ako yung matalino. Kaso hindi ganun kasikat. Ang labanan sa social media is not about intellect. Yun yung ibig ko sabihin, hindi face-to-face. So yun lang naman, na-intriga lang ako, no? Ano yung pagkakaiba ng pagkasalita mo dito, mag-isa? Kasi this is what I do every day. Madali lang sa akin to eh. Pwede kong i-integrate yung gusto mo dito. But if you want something super specific, like pupunta ako dito sa location na to. Nakilakausap mo yung audience mo, nag-live chat, tapos sinasagot mo sa ako yung kausap mo sa other side, di ba? Hindi ko makita yung difference. Siguro, ang only difference is yung mic mo, tsaka yung camera mo, they don't argue back. So sa'yo mo, kaya mo incorporate. Kasi this is what I do every day. Madali lang sa akin to eh. Pwede kong i-integrate yung gusto mo dito. But yun nga yung sinasabi ko eh. Diba?
Hindi ko malaman sa'yo kung ikaw yung nag-invento ng pupunta sa church. Idea mo lahat yon. Wala akong sinabi doon. Huwag kang magsinungaling sa mga viewers mo. Idea mo lahat yon kasi nga gusto mong dalhin sa absurdity yung point para hindi matuloy. Diba? Kasi nga gusto i-defend yung sarili mong image kaya mo ginawa yon. Hindi ko yung sinabi. Ikaw lang nagsabi nun. Punta tayo sa next na nag-comment sa'yo. Si Rocky, no? Rocky ba yun? Yun. Sabi niya, 10K is not cheap. At sabi mo, worth it. Sabi nga ni Rock Valiente, 10K is not expensive. Yeah, hindi yun expensive, tol. It's worth it eh. Kasi sasagutin kita. Baka nga hindi pa kita tantanan eh, di ba? Gusto mo? Sige, ginto. May nakukolekta ng basura dyan sa inyo, di ba? Okay. Punta ka ngayon, kapag araw na labasan ng basura, punta ka ngayon sa kapitbahay mo, bilhin mo ng 10K. Kasi yun yung binibenta mo. Diba? Yung nga sinabi ko, garbage nga yung ginawa mo kay Joy Spring. Kung ganun lang din yung gagawin mo, mag-respond ka lang din wala mga kwenta-kwenta, huwag na lang. Hindi ako bumibili ng basura. Pero willing ako okay, pag-debate sa'yo, discussion for 10K na ipaprove mo na fairy tale ang existence ng Diyos at saka ng Christianity, no? Pero I will gladly answer you your fairy tale bullshits, no problem. Of course, for a certain amount of money. Yun, interesado ako doon. Okay? Pero kung mag-respond ka lang, okay. Yung pa pala, no? Yung point ko ng last video, pinatunayan mo ngayon. Kasi, sabi ko na nga, na magmumukhang payag ka na makipag-argue with me sa 10K na sinabi mo unang mong statement, di ba? Magre-reply ako sa video niya, sa isang video niya for 10,000 pesos. If he wants me to waste my time sa kanya, the price is 10,000 pesos for one video. Pero hindi yun totoo, di ba? You just prove my point right now. Kasi, nag-usap tayo ulit, nagbigay ka pa ng tier, di ba? So, lumalabas, 10K a piece na mag-respond ka. I don't like that. Sa'yo na yan. Ayoko niyan kasi basura nga lang ibibigay mo sa akin dyan. Ito nang ginagawa mo sa ginawa mo kay Joy Spring, di ba? Kasi nga naman, wala namang mangungwestiyon sa'yo dun eh. Di ba? So, ayoko niyan. Yun na yung offer mo doon sa unang nag-comment sa'yo eh. Doon sa follower ko nag-comment sa'yo eh. Hindi yun yung offer ko. Ang offer ko is discuss it with me, prove it to me with formal arguments in a debate, in a discussion. I'm willing to pay 10,000. Okay, pinatunayan mo ngayon na hindi niya ibig mo sabihin, no? Kasi nagbigay ka ng tier, no? Yung 10,000 is just a response sa isang video ko na ginawa. Tama? Pangalawang tier mo is 50,000 kung ide-debate ako sa platform ko. Right? Diba? So, unang-una, wala akong platform, no? Kung magde-debate man tayo, kukuha ng moderator. Alam ko yung debate conventions ba yun? Yun. So, natawa ako sa mga palusot mo kasi, sorry ah. So, yun, no? Tapos ginawa mo 1 million kung pupunta ng church. Hindi ko naman naging option yon. Ikaw yon nag-option doon. Okay? Sarili mong idea yon, sarili mong craziness yon. Huwag mong sabihin na galing sa akin yon kasi wala akong binanggit na kahit tungkol sa church or face to face. Wala akong ganon. Okay? Eto lang, kakatod na ginagawa mo. Sabi mo, kaya mo incorporate. Ganon lang din. Hindi ko alam kung anong mahirap doon. Sabi ko, i-post mo yung rules and I will pay. Ngayon, dahil naging greedy ka, naging 1 million, wala nga 50,000 ngayon. May ad hoc ka na naman 50,000. Diba? May ad hoc ka na naman 50,000. So, sabi ko sa'yo, okay, ayaw mo. Sige, I will get it for free. Diba? Ito yun na yun. Ito na yung ginagawa ko. Gagawa ng video and alam ko, one day, you will be under necessity to respond. Okay? Alam ko yun. To be honest, bro, ito seryoso. Ang focus mo dito is yung content, business, pero you don't care about the truthfulness of what you're saying. Hindi mo ang hinugot sa belief mo or yung method mo is not even scientific. Ang ginagawa mo is confirmation bias, lahat. Science disconfirms. It doesn't confirm. Okay? So, I hope you know that kasi pinupatuloy mo yung sarili mo as scientist, no? So, hindi ka rin logical. Kasi the way you reason is full of fallacies. Ito na nga lang doon sa matapang ka, it doesn't make any sense na eh. Well, hindi naman din ako nagtataka dahil ganyan din naman yung ginawa sa ni Atty. Libaya, no? You always want to redirect. Diba? Ayan, babayaran ka naman daw, Lods, ng 10K. Yeah, pay me first before we do business. Ayoko yung, alam mo, may 10K ako. I can say yes or no to people na nag-o-offer sa akin yan. Pero if alam mo yun, parang kay Mayweather lang yan eh. Si Mayweather is all... Ito na nga, ginagawa mo na naman, nire-redirect mo na naman yung attention. Hindi naman kasi doon yung attention, no? 10K, debate, discussion, ganito.
And then, you are going to prove na God, Christianity, and other religions are fairy tales. Pero I will gladly answer you your fairy tale bullshits, no problem. Of course, for a certain amount of money. Yun yung deal. So kung hindi yun yung gusto mo, di rin ako interesado. Okay? I will get it for free. Malinaw? Okay. I don't need anything from you, bro. I'm sorry. Masyado na ako maraming pinagdaanan dito sa YouTube to care about you. Kasi hindi naman siya yung bibigyan ko ng platform, hindi ako yung bibigyan niya ng platform. I'm sorry to say, I don't need you, you need me, di ba? Ganun yung kailangan doon. Feeling ko kasi hindi yung mag-gets logically. Gagawan sana natin ng payoff matrix eh. Pero hindi na. Sige, ganito na lang. May 3 ka lang options, no? 1, wag mo itong pansinin, ignore mo lang. Hindi ako magre-reply o hindi ko siya papansinin. Wag na siyang umasa na makakakuha siya sa akin ng reply sa ganyan. Pero ngayon pa lang, nag-spend ka na ng 10 minutes para lang ipaliwanag yung sarili mo kung ba't di ka maharap sa akin. So, pwede mong gawin yun. Okay lang. Pero ang mangyayari nun, ang consequence sa akin is free lunch, no? Kasi di ba? I'm hitting you for free. It will catch up to you. Kumbaga, hindi lang sa subscribers mo na makakuha ako ng followers, hindi lang doon, hindi lang sa kanila, kundi maaaring makakuha rin ako kila MG, kila Jamil, kasi matindi yung ginawa mo kila Jamil eh. Kay Jonah, makakuha rin ako doon. Kasi nga, ang i-analyze ko is yung ginawa mo sa kanila, no? So, makakuha rin ako doon. Yun yung di yung makita. So, dating yung point na I will keep hitting you for free. Yun yung first option mo, no? Ang second option mo is actually face me to contain this. No? To contain this, kasi alam mo naman, may mga marami ka ng history, di ba? Na kapag ka sumasagot ka at umarap ka, maraming nakukuhang subscribers sa'yo, di ba? Marami ka ng ganong history eh. So ngayon, siguro na-trauma ka doon na hindi mo makita yung difference no? So okay, pag hinarap mo naman kasi ako, yun nga, pwede nga mangyari yun. Pwede nga mangyari yung may makuha akong subscribers sa'yo at meron din sa iba, di ba? So, ganun yung mangyayari. Ganun talaga yung mangyayari. Kasi alam ko, feeling ko, katulad ng sinabi mo kayo na yung emotional side mo, baka nga magkalat doon sa debate o kaya sa discussion. Yun yung second option mo, no? Pangatlong option mo is, sabi mo rin kasi, pag na-request ng mga kamatis yung kung ano yung topic, di ba? I mean, kung yung mga kamatis, ang gusto ng audience ko ngayon is yung Maria Clara. So, I will focus on Maria Clara. Gusto ng audience ko ngayon, si Lizelle. So, si Lizelle yung pag-uusapan namin. Di ba? Dating kasi yung point, kasi ngayon pa lang may nagsasabi na sa'yo, di ba? Dating yung point na you will be forced to actually respond to one of my videos, no? You will be forced to do that kapag may enough request na, no? Kasi if I keep hitting you for free, and then, alam mo yun, it will have an effect, okay? So, yun yung 3 options mo. Pero, bigyan kita ng bigyan kita ng tip, no? Kasi, actually, you can actually, alam mo yun, palawakin yung space mo sa atheism. Kasi, si Atheist Joy, yun na actually yung celebrity type atheist dito sa Pilipinas na yun yung naging champion nila in a sense na you can be that champion too, pero you will be exposed sa lahat ng religions, no? And of course, may mga maapektuhan na followers mo rin kasi I think sa 300, halos 400,000 sa mga yan, may mga religious dyan, no? May mga Christians, may mga Roman Catholic, kung ano man. So ngayon, if you're open to be an atheist, and then yung belief na nila yung tinitira mo, maapektuhan ka rin, di ba? Kaya ayaw mo ng religion, pero nagkamali ka at tinatch mo. Siguro dahil wala ka na rin kasing content. Dahil nga nakikisakay ka, di ba? Sa mga issue. So tulad nga sinabi ni MG, fame whore ka rin. So yun yung mangyayari, no? Pero siguro, ang gusto ko lang sabihin sa'yo is, pwede ka maging champion ng mga 80s sa Pilipinas para palawakin yung ano mo. Pero syempre, be ready sa, other side. So yun lang naman yung naisip ko, no? Na hindi ko na tinakal din yung ibang absurdities na sinabi mo mga palusot. Yun lang na kasi nakita kong na make sense na itakel. Tsaka yung isa pa. Ito na yung last. Sabi mo kasi sarado yung mga isip ng mga religious, do. Una yan, religion yan. Ang religion sobrang sarado utak ng tao dyan. Okay. So ito hamon ko sa mga kamatis. Sa mga kamatis fans niya, no? Kung totoo yun, ibig sabihin, hindi ako makapagbigay ng
ng kahit ano para mapatunayang mali yung belief ko, no? Kasi sarado na yung utak eh. So kahit anong sabihin niya, kahit anong evidence ko baga. So ngayon, hamunin ko siya kung sino yung masaradong utak sa amin. Ano ang magka-falsify ng belief niya na walang Diyos? At ano magka-falsify ng belief niya na si Jesus Christ is not God, not Lord, not Savior? Alam ka falsify ng belief niya nun. I guess, ang isa lang masasabi niya, no? Sabi niya lang, magpakita sa akin yung Diyos. Pero bukod doon, ewan ko lang. Pero dito natin ma-test kung sino yung masarado yung isip, no? So ngayon, ako, eto lang, simple lang naman yung mag-falsify ng belief ko, no? Provide me the body of Jesus Christ na proven, na legit, na they found the body of Jesus Christ. If they can prove that, then babalik ako sa atheism. Okay? My belief can be falsified. Ang tanong, yun sa kanya ba pwedeng i-falsify? Kasi we're talking about science here, di ba? Falsification. So, meron ba? Kasi kung wala, siya yung sarado yung utak. Hindi kami. Huwag mo kami idamay. Okay? So, yun. Next time ulit, sa The Grande Banco na ha. Bye! I'm sorry to say, miski hindi ako ganun kalaking YouTuber, I'm still bigger than you. Okay? Kasi people are saying that I'm all for clout, I'm all for popularity. Bro, I was never about popularity in the first place. Diba? You're punching down. Pero parang ideally, you should be punching up. Diba? What do you think about that? Naalala. Oh, yeah, yung pag nag-punch up ako, ang titirahin ko, yung matalino. Yung punch up ako yung matalino. Kaso hindi ganun kasikat. Ang labanan sa social media is not about intellect. Matis Analysis Unit ang magmumula